Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your heart. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. One last time. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you in spirit and in truth, O God. Lord, we thank you and we love you. In Jesus' name. Amen. Ang sarap umawit sa Panginoon. Amen? Kahit na minsan medyo walang direksyon pag-awit mo, pero pag inaawit mo yan, na ramdam mo na nandun ang presensya ng Lord, mararamdaman mo si Lord. Amen? Ayan. Okay? So, ngayon po ay, ito, next slide po natin. Ito po yun, verse 1 po natin, ipinaalala ng Diyos ang kanyang ipinangako. Maalala nyo ba yung pangako ng Lord sa buhay mo, kapatid? Yes. Maalala ba natin yung mga pangako ni Lord sa buhay natin? Yes. Amen. So, yung pangako ni Lord sa buhay natin, natanggap nyo na ba? Yes. Maybe some, di ba? O maybe hindi pa yung iba. Yung iba naman ay, marami na akong natanggap, pastor, na pinangako ng Lord na natanggap ko na. Meron din ganun, di ba? Okay. So, tignan po natin mamaya. Sabi niya sa verse, sinabi ng Panginoon kay Moises, umalis ka sa lugar na ito, kasama ang mga mamamayang inilabas mo sa Egypto. At pumunta kayo sa lupain, ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanila noon na ibibigay ko ang mga lupain ito sa kanilang mga salilahi. Yan po ang pinangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, and Jacob. Even nowadays, di ba? Pag nagpipray po tayo, we quote the name of Abraham, Isaac, and Jacob. Kiniklaim po natin yung pinangako ng Diyos sa ating mga ninuno. Amen? Yan, okay? So, kinakailangan po ay claim po natin because we are, okay? We are Israelites in the spiritual realm, di ba? Tayo rin po, children of God. Amen? In John 1:12, okay? Lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, tayo po ay kabilang ng mga anak ng Diyos. Okay? So, kung naniniwala ka, anak ka ng Diyos, kasama ka sa pangako ng Diyos dito. May parang konti lang yata ang anak ng Diyos dito. Naniniwala ka ba na anak ka ng Diyos? Amen. Ngayon kung anak ka ng Diyos, kasama ka sa pangako ito, kapatid. Amen. Kasama po tayo lahat dyan. Okay, ngayon, kinakailangan yung pangako ng Diyos, kinakailangan ay tuparin niya. Amen? Amen. Kasi yan po, pinaalala ng Diyos kay Moses yan, ng pangako niya, na sila ay pupunta sa Promised Land. Sa Promised Land ay napakagandang lugar. Walang katulad. Amen? Yan, okay, verse 2. Sabi niya dito ay, paunahin ko ang anghel ko sa iyo, sa inyo, at tataboy ko ang mga Kanineo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Hivyo, at Jebuseo. Sa lugar na yon, kayo lang ang pupunta roon sa maganda at
masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang mga ulo ninyo at baka mapatay ko kayo sa daan. Okay? Biglang lumiko, ano? Okay. Yan. So, ang number 1 po natin ay pinaalala ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ito, wala yan tayong nakasulat yung number 1. Meron ba? Meron. Okay. Yan po. Exodus chapter 33 verse 1, pinaalala ng Diyos ang kanyang pangako, ipinangako. Pag ipinangako ng Diyos, siguradong tutuparin niya. Amen? Yan. Ito po, ipinaalala ng Diyos, pero ang sabi ng Panginoon kay Moses, ito po, ang naging may na-twist ng konti. Sabi ng Lord sa number 2, paunahin ko ang anghel sa inyo. Okay? Paunahin ko ang anghel sa inyo, itataboy ko ang mga Kanineo, Amoreo, Perezeo, Hiveo, at Jebuseo. Ibig sabihin, ang mangunguna kila Moses ay angel of God, hindi si Lord. Bakit hindi si Lord? Sana kung si Lord, mabilis lang na makarating sila sa promised land. Pero ang sabi ng Lord ay, ang kanyang anghel, no? Nagsiwalay kasi yung hindi mo sarap pinutol kahit maliliit na, no? Mas marami confused ako. Okay? So, yun po. Sabi ng Lord ay, okay, ang anghel niya ang sasama sa kanila. O in verse 3, sa lugar na yon, kayo lang ang pupunta roon sa maganda at masaganang lupain. Sabi niya ng Lord, in number 2, ito po yung number 2. Okay? So, dito po kasi in 33, meron pong 32. Doon sa 32 kasi, actually marami na po ang namatay sa kanila because of their disobedience. Okay? At ito po yung natitira, meron pa pong hindi makakapasok dyan. Marami. Because of their disobedience. Matigas ang ulo po nila. Okay? And in number 2, ito po yung number 2. Okay, number 1 kayo na ay ipinaalala ng Diyos ang kanyang pangako. And number 2 ay matigas ang ulo kaya hindi sila sasamahan ng Diyos. Yan po, yung number 2. Next slide. Yan po, okay? Kaya sabi niya ay matigas ang ulo kaya hindi sila sasamahan ng Diyos. So sa ating buhay, kung matigas po ang ulo po natin, hindi tayo sasamahan ng Diyos. Gusto bang samahan ng Lord ang matigas ang ulo? Ang disobedience, gusto bang samahan ng Lord? Of course, hindi. Pero mabuti na nandun pa ang grace ng Lord. No? Sabi ng Lord, kung sasamahan ko kayo, baka mapatay ko pa kayo. Sa daan pa lang, mapatay ko na kayo. Okay? Ganun po kaseryoso ang Panginoon. Seryoso sa kanyang pangako, pero seryoso rin sa kanyang kung disobedient ka, talagang sa warning, ano? Siyan, si Lord ay seryoso rin sa warning. Hindi lang sa pangako, kundi sa warning. Pag sinabi ng Lord, lalo na sa Old Testament, grabe po, ano? Pag sinabi ng Lord, gagawin niya. Okay? So, mabuti na lang na pinapapunta niya sila doon, meron pa rin silang kasama, ang angel of God. Pero, mabuti na lang, andyan si Moses. Okay? Pero sabi niya ito, in verse 4, nang marinig ng mga tao ang masasakit na salitang ito, labis silang nalungkot at hindi nila isinuot ang kailang mga alahas. Sobrang lungkot nila kasi sabi ng Lord, kung hindi, baka mapatay ko kayo. Eh, sino matuwa doon? Nalungkot sila. Kaya ang nangyari ito ay, pati yung mga alahas sila, at alam nila ng mga alahas po nila ay, yun ay galing sa Panginoon. Galing sa Lord ang kayamanan po nila. Tayo ba, meron tayong may pagmamalaki? Wala, di ba? Lahat yan ay galing sa Panginoon. Yan, so, dahil yun ang sinabi ng Lord sa kanila, eh talagang nagpakumbaba sila. Okay? And in verse 5, sapagkat inutos ng Panginoon kay Moises na sasabihin ito sa mga Israelita, napakatigas ng ulo ninyo. Kung sasamahan ko kayo, kahit sa sandaling panahon lang, baka mapatay ko kayo ngayon. Hubarin ninyo ang mga alahas ninyo hanggat sa makapagdesisyon ako kung ano ang gagawin ko sa inyo. Actually, itong first mga verses na ito, ang sakit, no? Ang sakit talaga. Pero sabi ko, Lord, mag-New Year na kami, Lord, na 2025. Meron pa rin konting sermon si Lord sa atin. Pinapaalala ng Lord, pagpasok natin ng 2025, sana wag na matigas ang ulo natin. Amen? Kaya ito last word, sabi ko, Lord, pinabulay-bulay ito, napakasakit ang salita ito, pero
kinakailangan i-share ko ito. Kasi ito na-receive ko from the Lord. Actually, nilis ko ito nung Wednesday. Pero habang pinag-aaralan ko, mayroong naidadagdag si Lord. Kaya sabi ko, gusto ko na i-preach ito sa Sunday. At hindi ko alam na yun pala, ako pala ang assign ni Pastor Marlin. So, tumpak po talaga na ito pong word ni Lord sa atin. Ako, bigla, sabi ko, sana, one day, ma-preach ko itong word na ito. Kasi na-preach ko na ito, na-share ko na rin sa GC ko ito. Kung malala niyo po, no? So, at sabi ko, sana may preach ko ito pag Sunday. At yun nga po, hindi ko akalain na ako yung sinabi ni Pastor na mag-preach. No? So, eksakto, ito na po yung word. Kaya pakinggan po natin mabuti ang warning ng Lord. Pero, kung mag-take heed ka sa warning ng Lord, kapatid, yung pinangako ng Lord, no, kay Abraham, Isaac at Jacob, gagawin po ng Lord sa buhay mo, kapatid. Gagawin ni Lord sa buhay po natin yan. Especially sa pagpasok ng 2025. Okay? Kaya, sabi ito ay matigas ang ulo ng mga Israelites. Okay? Sometimes sa buhay po natin ay, siguro 2024, marami tayong matigas din ng ulo natin, di ba? So in what way na matigas ang ulo po natin? Okay? Okay? Dito po kasi dito sa Israelites, kaya matigas ang ulo po nila, kasi inaantay nila si Moses, wala pa si Moses. No? Makat sa bundok, wala pa, kaya gumawa sila ng calf, yung idol, no? Idol na calf yung tsura niya. Hindi sila nakapaghantay, gumawa sila ng sariling Diyos-Diyosan po nila. So tayo, mga tao, sometimes porahado po tayo sa mga matagal ng prayer request na ito, pero hindi pa answered prayer. Kaya gumagawa tayo ng paraan. Hindi tayo nakakapaghantay sa Diyos. Diba? Parang tagal naman ito, gawan ko na ng paraan. Ginagawa mo yung sarili mong kaparaanan. Binabraso mo yung mga bagay na hindi dapat ibrasohin. Na alam mo na may pinangako si Lord sa'yo. Na-receive mo from God. Yes, Lord, I receive. Tuwan-tuwa ka nung na-receive mo yun. Pero, no, on the way, ang daming struggles. Okay? Ibibigay ng Lord sa'yo na sana, pero nagmamadali kang gawin yung sarili mo kaparaanan. Kaya, nag-struggle ka until now, hindi pa na-receive. Kasi matigas ang ulo. Marami tayong ways, di ba? Marami tayong ways na gusto natin maabot na yung pinangako ng Lord sa atin, pero bakit until now wala pa? Kasi nakadepende ka sa strength mo, nakadepende ka sa mga tao. So, iyan po. Kaya, mga kapatid, sometimes, nawala kasi sa position yung natin sa pinagalaw kasi hindi nyo dapat na inayos yun. Kasi maganda yung kwan niya, maganda yung pagkakas. Kahit maliliit siya, pero lahat ng scripture ng 1, halimbawa yung 1, 2, yung number 2, yan, lahat, magkakatugma lahat. Okay, so dito ay, sabi nito ay, so, sa atin naman, yung iba naman ay parang hindi pa talagang born again. Kiniklaim na born again siya, pero andun pa rin yung mga vices, andun pa rin yung mga pagmumura, andun pa rin yung pagkikismis, gano'n. Alam niyo, kaya sabi tapos, alala siya, bakit wala pa yung prayer ko? Sometimes, sarili po natin talagang, di ba, nakikipag-compromise pa rin tayo. Kaya, instead na nandyan na yung pangako ng Lord, nawawala din. Kasi because of, yun, makikipag-compromise tayo. Yan. Kaya, kinakailangan po isuko po natin yung buhay po natin kay Lord. Whether we like it or not, ang gusto ng Lord ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun po yun. Okay? Kaya marami pa rin mga sabi na born again daw sila, pero parang nakikita ko hindi pa genuine born again talaga. Kasi pag genuine born again ka, parang sa ginto, di ba, merong fake, merong mababaw ang carrots, meron yung talagang pure, no? So magandang tignan yung pure, okay? At saka yung pure ay mahal, di ba? Yan, kaya mga kapatid, tandaan po natin, no? Gusto ng Lord na tayo ay maging pure. Totoo tayo sa Kanya. Huwag yung pasulput-sulput lang, kapag gusto ay ginagawa, pag ayaw ay hindi. Katulad na lang, sa pag-attend po natin ng gawain. Actually, kung genuine Christian ka, I challenge you. Di ba? Except na lang po emergency cases, siguro hindi ka makapunta ng gawain ng Diyos. Katulad ng mga intercession natin, okay? Sa BBS natin,
pioneering natin. Ang daming, kung gusto mo lang, perpersonada, kung gusto mo lang sumama, sasama ka. Kung ayaw mo, ayaw mo. Gusto mo attend ka. Kung ayaw mo, matulog ka. Skip, tulog ka. Diba? Parang walang pakialam si Lord sa buhay mo. Parang ikaw lang yung nagmamanibra ng buhay mo. Actually, magsinugo natin, Lord, I surrender my life unto you. Si Lord ang may control ng buhay po natin, kapatid. At dapat matuwa po tayo paggawain ng Lord because therein is the presence of God. Nandun ang presensya ng Lord. At hanapin po natin ang presensya ng Lord sa buhay po natin. Yun po yun. Okay? Alam niyo po, actually ako rin, sabi ko sa yung weakness ko. Ang weakness ko po dati ay, pagka nagigising po ako ay, late po ako, mga 6, 7 ako nagigising. Pero, mula po nung nagkaroon po kami ng struggle sa bahay, alas 2, alas 3, gising na po ako. Until now, more than 1 year na po yun kasi na-encounter po namin ang sumusunod na problema. Sabi ko, Lord, ito lang yung paraan na makausap kita. Ikaw lang, Lord. Ganon, bago kami mag-pray, mag-one-on-one ni Pastor Marlin, nandun ako sa sala. This is my meeting place ko kay Lord. Nandito na ako sa sala. Talagang nagpipray na ako. Wala na akong ginawa kundi mag-pray. And praise God kasi nakikita ko po yung victory, kapatid. Grabe po talaga. For more than 1 year po na nandun ako. Fighting for it. Sabi ko, nakita ko yung pamilya ko. Talagang wala na. Baksak na lahat. Talagang hirap na. Pero nandun ako. I stood for the victory na binigay ng Lord sa akin. Alam ko, may pangako ka, Panginoon. Ganyan po. Hindi ko po sinasabi sa inyo. Sabi, ang payat-payat mo na, Pastor Ben, bakit ano nangyari sa'yo? Sabi ko, Lord, kung alam mo lang, sabi ko, pero anyway, hindi ko pinaginayangan yun kasi nakita ko po ang victory. Yan lang po kasimple, kapatid. Alam ko kung sino gumagawa sa inyo yan. Binigay na ni Lord ang victory sa inyo. Naranasan niyo ba yun? Alam ko, marami nakaranas sa inyo yan. Kaya, praise God. Kaya sabi ko sa inyo, ay si Lord, very graceful siya. Pero pag meron siyang warning, pag hindi ka sumunod talaga, buti lang, by grace tayo. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace you have been saved, through faith, and that is not of your words. It is the gift of God. So that no one could boast. Walang may pagyabang ang bawat isa. Okay? But by the grace of God, mabuti lang, buhay pa tayo lahat dito. Amen? Kasi kami kapatid ko kung buhay pa siya, buhay na buhay pa, no? Di ba? Yan. Meron pagbabago ba by next year, kapatid? Kung meron tayong shortcoming sa Panginoon, meron pang 2025. Okay? And number 3, 7 to 9, toldang tipanan. Yan. Toldang tipanan po yan. Yan. Thank you, Uchi. Yan. Ganyan, ako. Hindi, kahit maliliit siya, pero maintindihan mo kasi, number 1, Roman number 3, yan yan. O yan yung mga scripture na pagbulay-bulayan po natin for that number 3. Okay? 33, 7 to 9. Yan po yan. Okay? So, mas naintindihan po natin. Amen? Kasi kaya na, medyo malalaki na, pero hindi mo maintindihan. Pero dyan, i-plus mo lang dyan, maintindihan mo na. Kasi nandyan yung mga supporting verse, no, pamagad, katulad niyan, toldang tipan. Okay? Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tolda malayo sa kampo. Okay? Ang toldang ito ay tinatawag na toldang tipanan. Pupunta sa toldang ito ang sinumang gustong malaman ang kalooban ng Panginoon. Sa tuwing papasok si Moises sa tolda, tumatayo ang mga tao sa pintuan ng mga tolda nito. Tinitignan nila si Moises hanggang sa makapasok siya sa tolda. At habang naroon si Moises sa loob, bumababa ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda habang nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. O, natindihan po natin. Meron pong, kung titignan niyo po sa Old Testament, nakita niyo po yung tent. Okay? Meron pong, kasi nagtatravel po sila dito for 40 years, di ba? Nagtatravel po sila, meron po silang mga tent. At meron din pong tent na isa doon, na yun yung tent na toldang tipanan. Okay? Kaya pag pumapasok si Moses doon, sa toldang tipanan, parang sabihin po natin ngayon ay yung church yun. Okay? Pag pumapasok si Moses sa lugar na yun, nagkakaroon po ng cloud of glory. Parang ulap. Okay? At doon ay kinakausap, no? Bumababa ang presensya ng Lord doon sa lugar na yun. At of course, nag-usap si Lord sa si Moses sa lugar na yun. At pag nakikita mo ng mga Israelites yun, kasi yung tent na yun, surrounded by maraming tents, no? Tent doon na, nandun yung mga Israelites. Okay? At nakikita nila na pagpasok ni Moses doon, nandun na yung ulap. Okay? And then, yun. Okay? Habang naroon si Moses sa loob, bumababa ang makapal na ulap sa pintuan ng toldang habang nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. So dito po sa tent na ito, katulad po sabi sa verse
verse 7. Pupunta sa toldang ito ang sino mang gustong malaman ng kalooban ng Panginoon. So ngayon, kung gusto po natin na malaman ang kalooban ng Lord sa buhay po natin, huwag mo natin i-neglect po ang mga gawain ng Diyos. Dahil dito po, pwede pong mangusap si Lord. No? May pwede mag-manifest ang gift of prophetic gift, di ba? Okay, meron pong move na gano'n. Okay? Meron pong gift of healing, bilang bumaba ang healing, no? Anointing of healing. So dito po ay malalaman po natin dito in ways na ganito, malalaman po natin habang nag-worship po tayo, pwede nangungusap po si Lord sa atin. Kasi ang presensya ng Lord ay nandito. Ito yung tinatawag na corporate. Okay? Tayo nagkakaisa lahat dito. Kaya sabi ko, napakahalaga po talaga na nagtitipon-tipon po tayo lahat. Meron po tayo individual prayer. Alam ko po na nagpipray po kayo for 1 minute lang siguro, iba. So, ibig sabihin, nagpipray po tayo, amen, meron po tayo individual prayer. Meron din po tayong corporate na prayer. Kaya sabi ko sa intercession po natin, ito ang tinatawag natin to ay prayer house. Okay? Nandito tayo para malaman natin ang kalooban ng Panginoon, para maipag-pray din po natin yung mga kapatiran po natin na wala dito sa lugar na ito. Because prayer is the backbone of the ministry. Tayo ay magkaisa sa panalangin. Okay? January na naman. Okay? Meron po tayong prayer and fasting. Paghandaan po natin yun kasi po, ang prayer and fasting na ginagawa po natin ay, siyempre, of course, every year, meron pong pag-angat po si Lord sa buhay po natin. No? Si Lord po ay paganda ng paganda. Amen? Hindi po ang katulad ng mundo ay maganda, pangit, hindi. Si Lord po ay, habang binibigay mo yung best mo kay Lord, okay? Habang binibigay mo yung love mo kay Lord, we cannot outlove God. Mas lalong minamahal tayo ng Panginoon. Kung nagbibigay ka ng mas marami sa Lord, okay, mas lalong bibigyan ka ng Lord because we cannot outgive God. God is a giver. God is a lover. Mas lalong beyond yung sa mga binibigay natin kapatid, mas lalo pang makikita mong kamay ng Diyos sa iyo. Kapag totoo ka, no, hindi matigas ang ulo po natin. Okay, yan. So, yun po. Sa 3. Okay? Dito po, sa lugar na ito ay meron tayong fellowshipping, okay, meron tayong breaking of bread. So, ayan po, alam na po natin yan. Okay? And then number 4, sa 4, ang presensya ng Diyos. Okay, 9 to 11. At habang naroon si Moises sa loob, bumababa ang makapal na ulap sa pintuan ng toldang habang nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. At kapag nakita ng mga tao ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda, tumatayo sila at sumasamba sa Panginoon sa may pintuan ng tolda. Kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises, magkaharap sila. Okay? So tandaan po natin yung word na yun, magkaharap sila. Katulad ng magkaibigan. Face to face, di ba? Pagkatapos bumabalik si Moises sa kampo, pero ang binata niyang lingkod na si Josue na anak ni Nun ay nananatili sa tolda. Tingnan niyo yung faithfulness din ni Joshua dyan. Kaya nga po siya po ang pumalit kay Moses. Okay? Sa tayo po kapatid, hindi po nasasayang po ang ginagawa po natin sa church. Kapag tayo po ay faithful sa Panginoon, tingnan mo, iangat ka ng Lord. Ako hindi ko akalain na ako itatayo sa harapan niyo kasi ang aking lang pangarap nun ay makapag-serve sa Lord through physical strength ko, ibibigay ko. Buhat ako ng speaker, makapagbuhat ako ng mga upuan. Yan lang po ang pwede kong may bigay kay Lord. At hindi ko akalain na na-promote po ako. Si Lord po nag-promote sa akin. Okay, wala po kong kakayahan magsalita sa harapan ng tao, mahihayin po ako. Pero praise God, kasi talagang inayos ng Lord ang buhay ko. Okay? So yan po. Kaya makita mo po dito na magkaharap po sila. Okay? Magkaharap po sila. Pero babasahin, alam ko nabasa niyo po yan. Kanina dito, sabi dito magkaharap sila. Pero totoo kayo na magkaharap sila? Okay. Tingnan po natin mamaya yan. So, maiksi lang po ito. Verse 5 po tayo. Chapter number 5 po tayo. Okay. Kilalang-kilala at nalulugod ang Diyos. Okay? Kay Moses, of course. Sinabi ni Moses sa Panginoon, lagi po ninyong sinasabi sa akin na pangunahan ko ang inyong mga mamamayan sa pagpunta sa lupain ipinangako ninyo. Pero, hindi pa po ninyo pinaalam kung sino ang masasamahan niyo sa akin. Di ba? Kala natin sila ng lahat, pero meron pa pala, may mga choices pa pala si Lord. Dapat talagang tayo kasi talaga, hindi lahat tayo born again Christian ay sure na tayo sa ating salvation. Meron pa rin, na hindi makakasama.
Kaya take note po kapatid, huwag sana ikaw yun, ako yun, hindi makakasama. Dapat makasama po tayong lahat. Amen? Amen. Yan. Kaya huwag tayo mabanjing-banjing sa Christian life po natin. Kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, sabi ni Moses, buti na lang, malakas ang loob ni Moses, na kausapin si Lord. Turuan nyo ako, no? Teach me your way. Turuan nyo ako ng mga pamaraan ninyo para makilala ko kayo at para mas matuwa po kayo sa akin. So, ibig sabihin, kung may instruction si Lord kay Moses, talagang tinutupad niya. No? Kasi, sabi niya ay, para matuwa kayo sa akin. So, tinutupad ni Moses yung mga sinasabi ng Lord sa kanya. So, alalahanin po ninyo ang bansang ito ay bayan ninyo. Ayan, mabuti na lang ay pinapaalala ni Lord, no, ni Moses kay Lord, na yung bansang Israel ay tinawag ng Diyos at pinili niya. Okay? So, ayan. So, tayo ba ay tinawag ng Lord? Amen. Tayo ay pinili ng Diyos? Amen. Yan. Okay. Paninindigan po natin yan. Kasi dito sa verse 5, verse 6 na tayo. Okay. Short lang po ito kapatid. 6. Exodus chapter 33 verse 14 to 17. Ako mismo ang sasama sa iyo. Sumagot ang Panginoon. Okay? Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Kapag kasama natin si Lord, there is peace. There is joy. Okay? There is victory. Kaya nga po kahapon po yung encouragement po sa mga kabataan from Solana. Sabi ko, alam niyo po, si Lord ang kasama niyo, ang presensya ng Lord ay nasa inyo, meron kayong personal devotion sa Panginoon. Sometimes, kahit wala kayong pera, masaya pa rin kayo. No? Pero kung hindi mo kasama si Lord, kahit sa iyo ang buong kayamanan ng buong mundo ito, walang joy sa puso. Totoo yun, no? Kaya, mararamdaman mo po talaga. Grabe po talaga. Kaya nga, yung mga leaders po natin, kapag may victory po sila, sobrang tuwa po nila. No? Kasama po ang team, pag may victory po sa gawain, tuwan-tuwa po ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi alam po nila na one souls, okay? Isang kaluluwa lang na maligtas ay natutuwa ng mga millions of angels in the heavenly realm. Ganun po, no? Ganun po katindi po ang ginagawa po natin for God's glory. Kaya huwag po tayong panghinayaan ng loob, huwag tayong manghina ng loob. Let's go on. Okay? Mag-win lang po tayo kasi alam po natin na lahat po yan ay meron pong katumbas, no? Meron yan blessing. At sabi sa verse 16, okay, dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi nyo kami kasamahan? Okay. At paano nila malalaman na espesyal kaming mga mamamayan kaysa ibang mamamayan sa mundo? Yan. So, tayo po, we are peculiar people, no? Tayo espesyal sa Panginoon. Kaya magalak po tayo. Hindi po lahat ng kagalakan po natin, hindi po lahat ng mga joy po natin ay sa pera, sa material, o whatever. Hindi po. No? So, tingnan po natin na tayo, matuwa po tayo, magalak po tayo dahil tinawag po tayo ng Diyos. Sabi ko nga sa buong pamilya ko, nabasa ko sa Leviticus, alam nyo, mapalad po. Sabi ko sa mga anak ko, paghandaan niyo po mga anak, sabi ko, pag tinawag ang parents, kami tulad namin ni Pastora, tinawag si Pastora, tinawag ako na rin, at kami naglilingkod sa Panginoon, ihanda niyo po ang buhay niyo. Kasi po ang pagtawag ng Panginoon until 4th generation. Yan po ay nakasulat sa Biblia. Okay? Kaya, legacy po kapatid, kung kayo ay nakakilala sa Panginoon, magpatuloy po kayo. Kasi po ang blessing po dyan ay 4th generation of your generation. Yan po ay meron pong biyaya ang Panginoon dyan. Pwede magtuloy-tuloy pa yan kung magtuloy-tuloy po yung generation na yun. Amen? Biro mo yun, di ba? Ikaw lang nagsimula, pero ang legacy na iniwan mo, salvation ng buong pamilya mo. At sila ay makapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon ay 1 in a million lang po yan. No? Kahit gugustuhin mo, pag hindi ka tinawag ng Lord, wala. Kaya nga maraming mga pastor na nagpapastor sila, pero bakit di sila nagiging successful? Pastor na sila, di ba? Bakit?
Bakit kaya? Dahil talaga naman, hindi naman talaga silang tinawag ng Panginoon. Nagpupumilit lang sila na maging pastor po sila. Okay? Kaya minsan ay hindi sila nagiging matagumpay. Frustration po. Kaya kung may calling ka, kapatid, i-grab mo yung opportunity. Alam mo na may calling ka, huwag mo na pakawalan. Kasi po, special ka sa Panginoon. Ikaw ay tinawag ng Diyos. Huwag ka naman matigas, kasi pag nagmatigas ka, matigas ang ulo mo. Sige, ibigay ko na lang sa iba ito. Ibigay ko na lang sa iba ito, hindi na sa'yo. Pag kinuha ng Lord sa'yo yan, wala na, goodbye. Goodbye generation, goodbye. May kabut ka, wala na ang presence ng Lord. Kaya nga, sabi ni King David, di ba? Doon sa Psalms 51, sana ba yun? Ano ba siya nakaka-memorize ng Psalms 51? My presence, cast me not away from your presence, sabi niya sa kay Lord. Huwag niyo hayaan na mawala ang presensya mo sa akin, Lord, sabi ni King David. Okay? Tingnan niyo, nawala yung presensya kay Saul. Nawala yung presensya ng Lord sa kanya. Ano nangyari sa kanya? Okay? Naposes siya. Okay? Imbes sana na siya ay tinawag ng Lord. Tinawag siya ng Lord, pero because nainggit siya, no? Karoon siya nainggit kay David. Kaya yan, gusto niya patayin si David, kaya yung consequence sa kanya, nawala yung presence ng Lord sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, alam niyo ang technique ni David, alam niyo, sabi ko sa mga kabatahan kahapon, worshipper siya. No? David came from a shepherd boy, okay? And then, David, a worshipper, musician, okay? And David is a warrior, okay? And David became a king because of his humbleness. Sabi ko nga, isang kapatid, pag ikaw naabot mo na yung katulad ni King David, huwag mong kalimutan ang humble beginning. Kasi pagka mataas ka na, sabi ko sa kanya, mawawala na lahat yan. Doon na magsisimula. Mag-deteriorate ng binigay ng Lord sa iyo. Kaya kapatid, the key is to humble. Okay? Humble. Katulad ni David, di ba? Nagkasala siya, pero nag-humble pa rin sa kay Lord. Nagkasala siya kay Bathsheba, di ba? Pero, Lord, huwag yung pamayaan na mawala yung presence mo sa akin, mawala yung Holy Spirit sa akin. Okay? At yun, nag-humble siya, humingi siya ng tawad. Yung mga hindi nag-humble, magugulat ka lang, nagpapakamatay na yan. Katulad ni Peter, na hindi siya nag-humble. Okay? Binenta niya si Lord. Si Judas, di ba? Slip of the tongue, sabi ni Pastora. Sorry po. Si Judas po, di ba? Kaya, kapatid, 2025, is a big bang to everyone of us. Sabi nga ni Budjong kayo na yung battle daw, yung battle, no? Yung laban, okay? Ay laban lang kapatid kasi si Lord ang kasama natin. At makapagtagumpayan po natin lahat ng laban. May struggles, siyempre, hindi mo mawawala yung may struggles dyan. Okay? Sometimes struggles siya po nagpapangat ng faith po natin. Okay? Kaya nga po ako, sa daming struggle po namin, hanggang ngayon, no? Nakaugalian ko na magising alas 2, alas 3, pinaka 1 is 4 o'clock, okay? Na parang sa isang taon na yun, ay natuto rin ako mag-fasting. Dati hindi ako nagpa-fasting, hanggang 1 day lang ako. Natuto ako mag 3 days fasting, water lang. Kaya, so sabi ko, alam niyo po, kahit na hindi mo kaya kala mo hindi mo kaya, kapatid, go forth ka lang, kasi si Lord ang kasama mo. Pag hindi mo kaya yan, si Lord ang tutulong sa'yo. Kaya nga, in your weakness, sa Bible, in your weakness, God is strong. Kung saan tayo mahina, si Lord ay malakas. Amen? Yan. Kaya tutulungan tayo ng Panginoon. Okay. So yan. So, kapatid, laban lang. Okay? Kapag ka tinawag ka ng Lord, huwag mo nang pakawalan yan, kapatid. Sigurado yan. No? Magtatagumpay po tayo. Okay, verse 7, last na po ito. Number 7. Example, okay? Exodus, kay 33, 16 to 23. Makapangyarihan, presensya ng Diyos. Sinabi ni Moises, ipakita po niyo sa akin ngayon ang makapangyarihan presensya ninyo. Yan, ito magandang request eh. Diba? Diba tayo, gusto natin maramdaman ang presensya ng Lord. Gusto natin maranasan ang presensya ng Lord. Ganon din si Moses, gusto niyang maranasan ang presensya ng Lord. Sinabi ni Moses, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyariang presensya ninyo. Challenge niya si Lord. Ito po,
Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at papalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maawa ko sa gusto kong kaawaan. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha ko ng nabuhay. Pero kanina yung verse 2 yata yun na nag-face to face sila, di ba? Nabasa niyo yun, anong chapter, anong verse yun? Verse 11, na sila ay face to face na nag-uusap, sabi doon sa verse 11. Pero hindi pala face to face. Kasi ang pagkakala ng mga tao, face to face, kasi siyempre, di ba? Nandun sila sa loob. Akala ng mga tao siguro, yung mga nagsulat dito ay face to face. Pero, ang face to face pala noon ay, boses ng Lord, marinig mo ay, yun na po yung face to face. Pag narinig mo ang boses ng Lord, yun pala yung face to face that time. Dahil kung magpakita ang mukha ng Lord sa isang tao, mamamatay yung tao. Kaya nga po sabi nito, habang dumadaan ang verse 21, sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato, malapit sa akin. Verse 20 na tayo. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha ko ng nabuhay. Okay? Pause tayo for a while. Gusto ba natin makita ang mukha ng Lord? Gusto ba natin makita ang mukha ng Lord? Katulad ni Moses, nakita niya ang mukha ni Lord dito di ba? Sabi face to face. Gusto ba natin makita ang mukha ng Lord? Amen. Amen. Bakit parang, baka mamatay ako pag nakita ang pastor, ano? Diba? Doubtful ka, di ba? Gusto po natin makita. Ngayon, kung gusto natin makita ang face ni Lord, magbasa po tayo ng Bible. Tama? Kasi po, kung gusto natin magbasa ng Bible, makita po natin yung mukha ng Lord. Sabi na sa Bible, di ba? Sabi ni Jesus, if you have seen me, you have seen the Father. Okay? Mabuti na lang si God, no, in nature of human siya, nakita po ng mga tao, that time si Jesus. At kung nakita mo si Jesus, nakita mo ang Ama. Because I and my Father, sabi ni Jesus, are one and the same. Okay? Until now, kapatid, sabi nga ni Lord sino mas mapalad? Noon ba o tayo? Tayo! Why? Kahit hindi mo nakita ang mukha ng Diyos, naniniwala ka sa Diyos. Nananampalataya ka sa Kanya. Amen? Kaya mas mapalad ang hindi nakakita sa akin, sabi ng Lord. Okay? Pero, nanampalataya sa akin. Kaya manampalataya po tayo sa salita ng Diyos. Magbasa po tayo na magbasa ng Bible. Kaya nga kung wala kang Bible at meron kang cellphone, lagyan mo yun ng Bible yung cellphone mo. Ngayon kung wala ka pa rin cellphone, wala kang Bible, paano na yan? Ibenta mo yung bahay mo. So yan po, no? At sabi po dito, tingnan po natin yung presence ng Lord. Kung ano yung makita ni Moses dito. At dito, at habang dumadaan ng verse 21, sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato, malapit sa akin, sabi ng Lord. At habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ito na po yung presensya ng Lord. Ipapasok kita sa siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa makadaan ako. Pagkatapos, ito na makikita niya, tatanggalin ko ang kamay ko at makikita mo ang aking likod. Okay? Pinakita pa rin ni Lord, no? Sa biyaya niya, pinakita niya pa rin ang kanyang likod kay Moses. Para hindi mamatay si Moses. Okay? Pero hindi ang kanyang mukha sa niya. Grabe, ano? Grabe. So, dito po, sino nakakita ng jet dito? Alam mo yung nakakita ko ng aeroplano noon? Aeroplano, sabi ko, Lord, hindi pa ako masyadong marunong, hindi pa ako born again noon. Someday, makasakay mo sa aeroplano na yan. Talagang nangyari po yun. Tayo po, nakakita na ba kayo ng jet? Gusto niyo ba sumakay ng jet? Ha? Nakakita na kayo ng usok ng jet? Amen. Yung usok ng jet, yun ang nakikita niyo. Pag nakita mo yung usok ng jet na sa langit, wala na yung jet, amen? Ganun po si Lord. Ang presensya ng Lord, no, na pinakita niya kay Moses, nung nakita niya, no, parang ilang example dito, parang jet. Biglang wala si Lord. Nakita niya lang, saglit yung likod, wala si Lord. Kaya ngayon, kung gusto natin makita si Lord, magbasa po tayo ng Bible.
May love po tayo sa Panginoon. Kasi talagang mararamdaman po natin ang presensya ng Lord. Kaya sabi ng Lord, if there are 2 or 3 gathered together in my name, there I am in the midst of them. Nandun ang presensya ng Panginoon sa kalagitnaan ng mga nag-aaral sa Kanya. Okay? Hindi mamamagitan si Lord sa buhay natin kung nandun tayo sa mundo. Hindi siya gigitna sa atin kung nandun tayo sa mundo. Sa mga sistema ng mundo, bulok na sistema, makabundong bagay, wala pong presensya ng Lord doon, kapatid. Kaya kung gusto po natin hanapin ang presensya ng Lord, we have to live a life with holiness. Okay? Mabuhay po tayo na may kabanalan sa harapan ng Diyos. At kapag nalugod si Lord sa buhay po natin, okay? Kapag kasama natin si Lord, mararanasan po natin ng peace. Kaya nga, yun ang sinabi niya kay Moses eh. Okay? Mararanasan mo ang kapayapaan. Yan. Gusto mo natin maranasan ang kapayapaan? Yan. Okay? So, yan. Okay. Malapit na tayo matapos, mag-conclusion tayo. So, i-wrap up lang natin po yung verse, yung 1. Okay. 1, Exodus chapter 33, verse 1 to 3. Ipinaalala ng Diyos ang kanyang ipinangako. Number 2, 3 to 6, matigas ang ulo kaya hindi sila sasamahan ng Diyos. Number 3, toldang tipanan. Okay, number 4, 9 to 11, ang presensya ng Diyos. Okay, na 12 to 13, kilalang-kilala at nalulugod ang Diyos. Sana tayo yun. Amen? Kasama tayo dyan. Ako mismo ang sasama sa iyo, sabi ng Lord. Makapangyarihan ang presensya ng Diyos. Okay, yan. Yan po yun. Okay? At conclusion pa tayo. Okay. Tapos na tayo. Meron tayong hanuka. Okay? So yan. Conclusion. Basahin po natin lahat. So tandaan po natin, kapatid, ang puhunan lang po natin ay walang iba kundi ang presensya ng Lord. Sabi po dito, sige, masahin ko lang, dahan-dahan lang. Patuloy tayong dumalo sa bahay panambahan ng Diyos, house of prayer, upang malaman mo ang kalooban ng Diyos sa iyo. Dahil hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi makakalimutin si Lord. Alam niya po yung mga pinangako niya. Sinutupad niya ito sa mga anak niyang masipag at tapat na naglilingkod sa Kanya. At doon Kanya nakikilala at mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. So, ang keyword dito ay magpatuloy po tayong dumalo, hindi lang sa Sabat, hindi lang po sa pioneering. Tayo po ay dumalo sa mga gawain ng Diyos. Okay? Yan po, at makikita po natin ang blessing pagdating ng 2025, kung tayo po ay susunod. Huwag pong matigas ang ulo. Ayaw ng Lord ang matigas ang ulo. Ayaw ng Lord ang disobedience. Ayaw ng Lord po yan. Okay? Siguro kung sabi mo, disobedience naman ako last year, pero meron pa rin blessing. Oh, because of grace. Because of the grace of God. Pero mas malaki pa sana ang pagpapala ang natanggap mo, kapatid, kung ikaw ay nag-obey sa Lord. Yan. Kung sino rito sa atin ang hindi pa natatanggap yung desire niya sa puso niya, this is now the time. No? Naumpisahan po natin by 2025, January, meron po tayong prayer and fasting. Sana lahat tayo makapag-attend. At doon ay pagbulay-bulayin po natin yung gagawin po natin by this 2025. Kapag tayo po ay susunod sa Panginoon, meron pong pagpapala. Kung di tayo susunod sa Lord, meron pa naman po meron pong pagpapalo. Meron pa rin, no? Meron pagpapalo. Gusto pa natin pagpapalo? Ayaw natin. Okay? Gusto natin ng pagpapalo ng Diyos. Therefore, sabi na, kaya huwag kaligtaan, dumalo sa mga, sabi natin mga, gawain ng Diyos habang may panahon pa. Oh. Bukas na lang, kayo na lang dyan, bukas
May panahon pa naman eh. Kapatid, di na hawak ang panahon. Si Lord ang may hawak ng panahon. Walang makakapagsabi na buhay ka pa bukas. No, si Lord lang. Buhay pa tayo bukas, si Lord lang. Okay? So, wag po natin baliwalain po ang mga salita ng Diyos. Kasi po, napaka-importante po na magbasa po tayo ng Bible. Mag-memorize po tayo ng Bible. Okay? Okay? Hindi natin makakalimutan ang mga bilin ng Diyos sa buhay po natin. Tandaan po natin yan, kapatid. Okay? Siguro sa buhay po natin, naranasan na po natin na naging magulo ang buhay po natin because alam natin na marami tayong pagkukulang sa Diyos. Pero yung mga faithful sa Kanya, less na lang po yung dumaan na trial sa Kanya. Dahil sinamahan sila ng Lord. Okay? So ngayon, bago tayo mag-end, tayo natin tumayo at umawit tayo ng awit. Awitin po natin yung kanina, inawit ni Sister Jong, yung opening song po natin. Namnamin po natin, napakaganda po itong awit na ito. Napakaganda po yung awit na ito. Si Don Moen po umawit po dito. Without the presence of God, wala po talaga, no? Kaya, namnamin po natin mabuti doon at tanggapin po natin, no, ang presensya ng Lord, ang Holy Spirit sa buhay po natin at maranasan po natin, makakasama natin si Lord sa buhay po natin. At na meron po tayong kapayapaan, peace, meron po tayo. Okay? Yan. Itong awit na ito, matagal lang awit ni Don Moen to, pero ang ganda po nito. Okay? Basahin po na natin muna yung lyrics. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Okay, next. Basahin natin muna. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your Spirit lead the way. Next. May your presence fill us every day. May your Spirit lead the way. Next. Lord, to you we call, let your glory fall, and may your presence go with us. Yan, wala si Lord, wala tayong gagawa. If we have found favor in your sight, ano po tayo ng favor pag tayo ay tapat sa Diyos? Show us your ways, O Lord, because we want to know you. And live in your light. For all the days, show us your ways. We have our hopes and we have our dreams. But we cannot go where you will not lead. Bibigay ng Lord ang dreams yung kapatid. Bibigay ng Lord yan. Kapag si Lord ang nag-lead sa atin. Okay? So, let's sing this song. Hallelujah. By heart po natin awitin ko mga kapatid. With
Lord. Hallelujah. Let your presence go with us, O God, forever and ever. Hallelujah, Jesus. We love you, we praise you, we adore you, Lord. We want to serve you more and more, God. Thank you, God. We know and believe that we cannot outlove you, Lord. We cannot outgive you, Lord. You are more than enough, Lord, in our life. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy po, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pagharap ng 2025. Patuloy, Panginoon, na maranasan po namin ang dakilang presensya mo sa buhay po namin. Ang tunay nga po, Panginoon, wala po kayong magagawa kung wala ka sa aming buhay. Patuloy niyo po, Panginoon, na ilib kami at samahan, O Diyos. Hallelujah. At alam namin, Panginoon, na kapag ang presensya mo na sa buhay po namin, Lord, magtatagumpay po kami. Dahil wala nang higit pa sa iyo, O Diyos. Ikaw ang great God po namin. Ikaw ang great provider po namin. Ikaw ang creator po namin. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end. Hallelujah, Jesus. We honor you, we bless you, and glorify your name, God. Maraming salamat po, Panginoon. Not by might nor by power, but by your Spirit alone, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy namin sinasabi, Panginoon, mahal na mahal ka namin. And we thank God for the great privilege and opportunity, Panginoon, na kami tinawag mo at pinili mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoon Jesus. At Lord, yung pagpili at pagtawag mo sa amin, Panginoon, Lord, patuloy na mahawakan ka namin ng mahigpit, O Diyos, at hawakan niyo po ang buhay po namin ng mahigpit, Panginoon. Upang, Lord, hindi kami maagaw ng kaaway. Lord Jesus, we love you and we praise you, we adore you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita. Sa patuloy namin pagsaliksik ng iyong banal na salita, Panginoon, patuloy namin maranasan ang presensya mo. At sa patuloy namin pag-worship sa Lord God, sa pagsamba po namin sa iyo, ay patuloy po namin maranasan ang presensya mo. At sa patuloy namin paglilingkod sa iyo, Panginoon, maranasan po namin ang presensya mo, Lord God. Salamat po, Ama. Pinapakita mo sa amin, Lord God, ang presensya mo sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos. Sa lahat ng papurit pasalamat, sa makapangyarihan pangalan ng Panginoon Jesus, sa patnubay at gabay ng Santo Espiritu mo, Diyos. Maraming salamat. And to all the glory and thanksgiving, Father. In Jesus' name we pray. Amen. So, kailangan po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Okay, kung nakahanda na yung bibigay po natin, hawakan po natin, bibigay po natin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa pagbibigay po namin sa oras na ito. Lord, gusto po namin magbigay na mula sa puso po namin, Panginoon. Lord, nakikita mo, Diyos, ang pangailangan po ng bawat sa amin. Paano po kami, Panginoon? Lord, patuloy, O Diyos, na nagpapatuloy sa iyo. Lord, nakikita mo, Diyos, sa pangailangan po ng bawat isa. Lord, sa lahat ng areas ng buhay po namin, hindi lang sa financial, Lord, maging sa physical, Panginoon, maging, Lord God, sa relationship ng bawat isa, sa mag-asawa, sa mga magulang, sa anak, at anak sa magulang. Lord, sinabi mo na kapag ang presensya mo ay nasa amin, Lord God, patuloy namin maranasan ang katagumpayan, O Diyos. At Lord, sa pagbibigay po namin, Lord God, sa oras na ito, kasama ka namin, Panginoon. At Lord, anuman, Lord God, ang mga pangailangan po ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Salamat po, Diyos, siliwan niyo po ito na yung kapangyarihan ng Santo Espiritu mo, Lord God. At ng iyong presensya, Panginoon. Salamat, Lord, ngayon pa lang ay tinanggap na namin ang mga biyaya at pagpapala mo sa buhay ng bawat sa amin. Lord, we declare promotion, we declare increase, Lord God.
We declare good health ng bawat isa. We declare promotion ng bawat isa. And we declare especially, Panginoon, ang relationship ng bawat isa, Panginoon. Lord, tinanggap na namin ang katagumpayan sa oras na ito, Panginoon. Sa pamilya po namin, Lord God, sa relationship po namin sa bawat isa, sa opisina man, Lord God, sa negosyo man. Salamat, Lord God, sa mga negosyante, Lord. Magbukas ang durugawan ng langit. At Lord, we pray God for the expansion of business, Lord God. Hallelujah, sa buhay ng bawat isa, Lord God, yung mga nangailangan ng negosyo, Panginoon, kayo po mag-provide ng pangailangan ng bawat isa. At Lord, maraming salamat po, Diyos, sa nangailangan ng permanence sa kanilang mga trabaho, Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, binigay mo na, O Diyos. Lord, maraming salamat, Lord God, sa faithfulness sa mga anak mo, Diyos. Maraming salamat sa biyaya mo, Diyos. Maraming salamat sa pagpapala mo sa buhay ng bawat isa. Ito ang aming samanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan, tayo po ay dumako sa ating mga announcement po. Sige po, tayong lahat po muna ay maupo. So yan, pledges for our church building, give it to Sister Mayet po. And church extension po. Church extension services at Lagua Residence. Every Sunday po, mag-start siya ng 8 o'clock a.m. po. Ayan. So, yung mga magbibigay sa ating Thanksgiving, pwede pa po tayong magbigay sa oras na ito. So, yan. Kung sino po yung So, ayan po, pwede na po tayong magbigay sa ating So, ayan po, sa mga hindi pa po nakapagbigay ng kanilang Thanksgiving po last Saturday, pwede po natin ibigay ngayon. And sa mga nagbigay po kanina, pwede po kayong pumunta dito sa harapan and i-testify or kung ano po yung ipinagpapasalamat niyo po sa Panginoon. So, kahit konti lang daw po. So, yan, Sister Donna. Ayan, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi sa buong taon na ito,